Katiwala, balik kita rin sa tuyang programa ang Diyos Ngunyan. Ako si Kuya Ron and mga kasama, ako pa rin ang kasama nyo ngayon and si Father Joy. Kanina mga katiwala is in-explain sa tuyan ni Father Joy ang second plenary council. Pero hapot, ano ba talaga ang pangaturugan kan sa tuyang lokal na simbahan? Ang sa tuyang Philippine Church ang sinasabi. Father Joy. Sabi sa kan document kan Second Plenary Council of the Philippines, ang pinaka-pangitrugan talaga, ang pinaka-vision niya, yun a church renewed, a community of disciples. Ngunyan, ano ang mga indicators or mga characteristics kan sarong simbahan na kan bagong pagiging simbahan ta? A community of disciples. Ang simbahan tada, supposedly, siguro kay puan inimahilig ini sa mga parokya. As in, mababa ini sa mga communities ta, sa mga barangays, or kung igwaman kitang mga sityos. Enot kayan, ang parokya ta, maging pigapod na komunyon nin mga komunidad, a communion of communities. Kaya bot sabihon, ikwa dapat kitang mga saradit na komunidad sa mga barangays, na yuman ang papamayuhang kang barangay pastoral council, asin ang parokya tan retrato ka ini magiging komunyon kan mga komunidad na ini. An mass shift kita, may paradigm shift digi hali sa old pa asin traditional na model kang pagigitang simbahan na yung pigapod niya tong solar system na ang padi iyo ang nakasentro sa ang solar system bagan aldaw iyo nakasentro sa mga planeta niya. Ngunyan ang mga planets na ini mga organisasyon ta simbahan etc. Gapos hali ang energy kay ni gapos hali sa padi pasiring sa mga grupong ini asin mampasiring gapos sa padi. Kaya pigapod ta ining priest-centered na model. Ngunyan po pigliwat na ini ma-shift kita, igwa kitang paradigm shift digdi sa structure ta na kung saan ang parokya sa pagikan Parish Pastoral Council na pinamamayong kang kura paroko na igwa na siyang mga leaders man sa mga komunidad na pigmamaabota sa mga barangays. Tanganing ang mga barangays na maging komunidad, iyon na ini ang makompesto kan mga kampagigitang aktibong simbahan. Kaya magining pigapod tang communion of communities. Iyan ang simpleng pagpahiling ko sa inyo kan retrato kan communion of communities. Ani kadua na kaipuan mahiling, kaipuan da participative ang simbahan ta. Bot sabihon, halimbawa ngayon sa liturgy sana, bako sana sa choir ang nagkakanta, kundi sa tawo. Digiman, siring man sa mga decision making, bako sa nasupadi ang nagde-decide, kundi sagkod sa mga nasa laylayan ta igwas ng mga leaders, pag-meeting dyan sa barangay, sa pastoral council sa parokya, may mga boses nindang, ang boses ninda, madadarakan leader ninda. Yan ang mga pigahagad na participative na pagiging simbahan ta. Bako sa nang nagpaparaako sila kang programa, kundi kaibahan sila sa pagplano, kaibahan sila sa paglakbay. Kaya siguro magayon digi na buhay yung digi ang synodality kung hilingon ta. Kasarabay sa pagbaklay, sagod sa pagdesisyon, kaan pagiging ng simbahan. Ani katulog kay ni pigahagad na ang simbahan na maging Church of the Poor. Ninulit na sabi ko, kasabago, kadakol ang dukha tang miyembro sa sosyudad, sa simbahan, pero dahil ining mga boses, nagkapirasanan mga makusog ang boses sa simbahan. Kaya, pighagad ang gadigi, ang pinaka-principle digi, na ang mga dukha, dahil tapagibuhon na obheto kang programa. Do not make the poor an object of any program. Dapat magisindang active subject kang programa. Kami ang may problema, dukha kami, tabangan nido kami ang makakuamang kan solusyon kan problema me. Nganing, sa pagkabilog kami, sa pagkatawo me, dahil man masacrifice, so dignidad me. Nagarubaga, gigibuan ta kay paagi, o ni ang gibunin do, tangay makaangat ka mo sa pagtios nindo. Kundi, dahil pagibu na obheto kang programa
an mga dukha. Kaya nga ni, sabi, pirmi ko inipigtatawang kiduon, pirmi ko inadadangog sa Espiritu kang Pisipito Council, kung matabang man sa nakita, pero at the expense kan dignidad kisarong dukha, mas marenang day ka na sa magtabang material kaya kan masacrifice mo ang dignidad kisarong tao. Kaya yun po inian pagigitang Church of the Poor, na ang boses kan mga tugang tanayo ang majority sa tuyang society magkaigwa lamang kiboses sa simbahan. Ang sarap pagkaini, ang simbahan tada supposedly maging missionary na simbahan. Missionary, bot sabihon, mga lideres as in mga miyembro kan simbahan, kay puan maluwas kita diyan sa comfort zone kan paghigitang kan sa tuyang kumbento, kan sa tuyang mga harong. Madyang kita sa mga tugang ta, mamisyong kita. Kadakulan mga tugang tang nawawara na niya. Sa totoo lang, sa mga barangays, ang sa kuyang eksperyensya, tayaw ko sa Kwasay Paris, ang dakulaw na problema, iyo ang pagiging indifferent kan mga parishioners ta. Okay lang sa inda na dahil karasalan, na dahil magkasal. Okay lang sa inda na may misa o dahil, garo dahil lamang na pakiaram. Dipisilo na garo magabaton para sa rungkura paro ko na mahiling mo ang pagka-indifferente kan aron na yung sitwasyon kan mo faithful. Ano sa mo, Father, ang rason na taarog ka yan? Siguro, baka namati ni dahaloy na panahon na dahil sinda nakakonect sa buhay kan simbahan. Baka halimbawa kay ni ang dakul at ang focus yaon sa nakita sa pinakasentro kan parokya ta dahil lang kita siguro dahil kita naka-create yung mga missionaries na mga local missionaries ta sa parokya na pwede tang surugo baga magralakaw na maaraman lang kan mga tugang tang ini na parte sinda kan simbahan or mga projects, Father, or activities na nakafocus sa barangay lang. Kung nilingon ta, minsan ang mga projects, ayun nga ito, kung makag magkita ki project, then hanggat pagkaag na garo, object lang kan, ang mga dukha, garo maresibi sana. May itatao kami sa Indo. Gutom ka mo, may itatao kami sa Indo. Bako garo arong ka. Para rumon ta pa kung paano ang pag-deliver ta kan mga projects ta. Tanganing maaraman ni mamati ninda na parte sinda kan buhay kan simbahan. Yan, kung paano tayo ipamati sa Indo, Father, ano na, bakusan na pala itong distance kan simbahan sa Inda, kundi itong spiritual aspect din, harayo sila simbahan, kung paano ta sinda madara sa satuyang simbahan. So, kitaan duman, kitaan maharani sa Inda. Takon maghalat sa na kita, dakul totoo sa sentro ang nagdidiyaran na tao, pero dakulon ang nawalat. Kay puwan ta ini, hilingon manggaro, na kay puan balikan ta sinda, dumanon ta sinda. Ta sabi ni Pope Francis, ang sarong magayo na pagpastor, bako sana ang pastor sa inutan. Ta kung ang focus niya pero sa inutan, so vision, dakulon siyang mawalat na mga miyembrong mga karnero. Kay puhan, at the same time, nasa tahaw siya, taaram niya ang pagbakla, nangyayari sa laog, and at the same time, ang pastor daan, yung pasalikodan. Ta so nawalat, madadara niya, maakay niya sa paglakbay. Ayan, bako sana nakafocus duman sa ano ang nasa laog lang kan simbahan na sakop niya. Ayan. Ngunyan, ang masunod ka ni, ining importantiho na ang simbahan ta supposedly should be a missionary church. Ang aram ko na pagbako ng missionary ang simbahan na napupundo na ang pagiging niyang simbahan. Kaya puan, mamisyong kita, siguro, ini ang tamang kidoon. Ta maski digi sa dirita ng natad parokyata na ngani baka dakulon ang harayo na tao sa tuya. Ngunyan ang ultimo kaining karakteristik kan pagiging church renewed ang mga community ta ang pagsabuhay nila dyan sa mga barangays kan mga communities ta sa pamayukan mga barangay pastoral council or city pastoral council isabuhay sa tulong mission ni Jesus Christ. Sa pagkapadi, na iyo sa pagsamba, magikitang un-challenge digi sa tuya, paano kita maging worshiping community, banwaan na nagsasamba. Ikadua, paano kita maging banwaan na hadi. Bot sabihon, magikitang kingly people
na banwaan kitang naglilingkod lalo na sa magkasardayan. Ayan ang sabihin kan kingly people of God. Bagi kitang serving community. Iyon ang pinaka-challenge sa tuya. Serving community. As in, ang ikatulo, iyon yung pag-evangelize ta, ang pagsaksita sa pagka-propeta na magikitang witnessing community sa lambang sa tuya. Ayan ang dapat maisabuhay ta sa mga saradit na komunidad kristyana. Pigapod ang mga BECs or pigapod ang mga basic Christian community or ecclesial communities. Ayan, na-explicar sa tuya talaga ni Father Joe, no? Kasi barangay Paris talaga nahiling mo din ang sitwasyon sa barangay. Ano pa po ang mga importante pa nga kaipuhan tang gibuhon sa barangay? Kung nilingon ta, ining pigigibutana, ining sakop na paparaya, tawang kido ni Bishop Bong, kasi yung obispo, importante yun inita sa kagurangan ko naman sa pagkura, nahiling ko ang importansya ka ini ang tataramong kan mahal Diyos. Pero atyang ko initatawang ki doon. Atyang ko initatawang ki doon. Ngunyan, madumana po ako sa diocese ta. Kasi nagpuni ni yung pig-apod taining programa. So implementation kan itong second plenary council na magkaigwa kita ki mga Christian communities. Ini po pala na pighaga digi tanganing ma-achieve ta itong pangiturugang kansimbahan sa Pilipinas na a church renewed, a community of disciples, an paagi kayan na ma-achieve ta iyan not through integral evangelization. Iyan pighagan sa to. Ikaduwa, building Christian communities. Kaya ito, inisa nang sa taramo na building Christian communities. So diocese ta kay to bako pang arog kay ni an structure ta bako pang organisadong maray na arog kan structure ta ngunyan nagkaigwa kay to ki pigapod na DBEC, Diocesan BEC Commission. Under po ini kan social action. Asin ako po kay to so natawang kay ini kan responsibilidad na magpuong kan komisyon na ini. Ayan po ang ginibumi. Ang pigibumi kaito ta, ang problema kaito pagpun sa diocese ta, panahon po ini ni Bishop Sora, na problema pa kaito kan kung anong modelo ang i-adapta kan mga basic ecclesial communities. Taigwang sa mga pigapod na prayer group na nag-Bible sharing group, pagkatapos pig-arapod ng BEC. Kan pinadara po ako sa Mindanao, nag-stay ako doon sa Philippine Catholic Lay Mission. Halawig so stay ko doon almost 6 months. Haloy po ako sa Tagum City, sa parokya kan Fatima. Nahiling ko doon na ibaho na klase ng simbahan doon. Kaya saro ito ka naka-inspired sa kuya, uy may magayuno na paagi ng pagiging simbahan. Taduman pa bagoan istruktura ninda sa politika asin sa simbahan na struktura ang sarong barangay kada kalye saro iyan na lokal na saro iyan na simbahan may chapel sinda mga trained and leaders maski ang pagpili ki ELM or ining lay minister sinda nagpipili kaya pag nagpaparapasaway ang lay minister si salidahan